Sa mga nakakasubaybay po ng upload ko, mayroon akong palayok na ginagamit dito. Kaso nabasag noong nakaraang araw dahil nabagsakan na ito ng panggatong. Kaya dumaan ako sa palengke kahapon pagkahatid ko kila misis sa trabaho. At sakto naman, may nagbebenta ng isda, yung maliliit na tilapia. Ang hirap tanggihan dahil weakness ko ang mga gantong klase ng mga pangulam. Pinost ko nga po ito sa aming Facebook page at nagtanong na maliban sa pangat at paksiw na madami na din akong upload, ano pa kaya ibang paraan na pwedeng gawing pagluluto na magamit ko itong aking bagong palayok. At pumukaw nga sa akin ng pansin yung comment ni Nanay Gloria ni Sergio Nagano. Big shout out po Nanay. Picadillo. Napaisip ako dahil ang alam ko ginagawa lang ito sa giniling na karne. At kumonsulta nga din ako kay paring Google. At sabi nga, isa din itong kilalang putahe dito sa Pinas. Pero ito ay Spanish word na picar, meaning to mince, or giniling naman sa Tagalog. Pero bakit sa isda? Kaya tumingin din ako sa YouTube at mayroon nga, picadillo, pero ang gamit ay isda. Kaya ito nga po ang napili ko. At kung mapapansin nyo, yung comment niya detalyado. Dahil kumukuha din po ako ng idea sa pagluluto sa mga suggestion nyo. Kaya pag may pinost ako, pa-share lang po ng knowledge at baka sa susunod, kayo naman ang mapili at may shoutout ko. Kaya pagkatapos ko itong malinisan, saka ko lang isinilid sa palayok. Nilagyan ko po ng sahig na dahon ng saging para hindi kumapit yung laman ng isda. At mga sangkap na ihanda ko na. Saka naman ako magigisa na sibuyas, bawang at saka luya para sa aroma. Sunod ko naman pakakatasin yung kamatis. Naglagay nga din po pala ako dyan ng kalahating chicken cubes para naman mayroong kaunting pampalasa. Sinamahan ko na din ng pampaalat na patis at paminta. Iiwan ko lang muna. Pinigaan ko lang yung nabili kong kalahating kilo ng niyog. Dahil maliliit nga yung isda, kaya minabuti kong kunin lang yung kanyang pinakakakanggata. At isinama ko lang sa pinakatas kong kamatis upang sa ganun magsama-sama yung lasa at saka yung kanyang aroma. Sunod ko lang po itong ibinuhos sa palayok na may isda. Pero bago yan, naglagay muna ako ng tanglad dahil maganda nga ang kombinasyon ng kanyang amoy basta sa gata. At nagdagdag na din ako ng siling haba. Papakuluan ko lang muna habang inaayos ko naman yung dahon ng pechay. Na ayon nga, eto yung panghuling sangkap dun sa comment ni Nanay. Dito na ako nagbawas ng apoy. Dapat slow cooking para maganda ang pagkainin at hindi ko na tinakluban. Sa gantong paraan, hindi mamuo yung kanyang gata. Mas lumapot at magmantika. Mga bagay naman po na natutunan ko sa aking yumaong mahal na ina. Sa kulo pa lang makikita nyo na, parang ang sarap ilaban sa kaning bahaw. Pag ganito ang ulam, ay, it's a prank na naman yung salitang diet. Sunod ko namang inayos yung aking lamesa at nanahimik ng ilang saglit para sa biyaya na nasa aking harapan upang sa ganon mabasbasan at magsilbing lakas sa aking katawan. At pasasalamat na din po sa mga taong patuloy na tumatangkilik at nagbabahagi ng kaalaman. Ito nga po ang aking mumunting handog ng mga pagkaing bukid kung aking tawagin. At kung nagustuhan mo din, pa-like and share at baka bukas or makalawa, ikaw naman ang mapili ko mapadalhan ng pang-ulam or pang-merienda. Daan na ho kayo, kain na po tayo. Pag gantong ulam, sigurado madami na naman itong patataobing kanin. Nangingibabaw po yung lasa ng gata. Gawa nga po ng pinakakakanggata na lang yung aking nilagay. Kaya may kaunting tamis. At saka yung asim ng kamatis. Ang saka po ng kombinasyon niya sa bibig. Napakalaking tulong din po ng aroma nitong tanglad. Ang lakas makaamoy probinsya nga. Yung dating. At pag nagluluto ho ako ng isda, mas gusto ko lang sa tilapia. Mas gusto ko talaga yung mga ganito maliliit. Mas malasa. Yung malalaki, yung pang-ihaw naman po siya. Pero pag sumagang luto, gusto ko yung maliliit. At kung sa hiwa nga po yan, yung buhay pa hindi na namin tinatanggalan na naman loob.
Tamang-tama ko yung pagkaluto ko. Gawa nung umambun ho kanina. Buti na lang, tumigil na din. Bago nga po magpananghalian. Napakalasa. Mapako sa baw. Yan po yun, no? Hindi na muo. Gumapot yung kanyang gata. Mas palalaputin ko pa sana pag mamantikain ko pa. Kaso, nakakahamdam na ho ako ng gutom. Ayos. Medyo mahaba na ho yung video, mga kanayon. Diyan ko muna tatapusin at lilinisan ko lang ho ito.